Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan yung patungkol po sa barangay at SK election na talagang napakalapit na. November 2, 2026, mga idol at mga kababayan. So ngayon po ay sasagutin natin yung isa sa atin pong mga taga-subaybay na nag-comment doon sa atin pong mga post. Ayan, ito po si G1A Print Shop na yung kanyang komento mga kabayan ay nagtatanong po siya kung yun pong magkapatid ay pwede bang tumakbo sabay dito po sa barangay at SK election. Yan po ang atin pong sasagutin mga kabayan. So sa may mga katanungan din na katulad po ng tanong ng atin pong masugid na taga-subaybay na si J1A Print Shop, na yung kanyang tanong nga po ay kung pwede daw sabay kumandidato yun pong magkapatid. Ito po yung sagot natin mga kabayan. I-search po natin sa sa Google. So ito po yung sagot ng Google mga kabayan. Yung atin pong i-search kung pwede bang kumandidato sa BSKE yun pong magkapatid. Ito po yung sagot ng Google. Oo, pwedeng tumakbo at kumandidato ang magkakapatid ng sabay sa darating na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So pwede pala pwede po pala na sabay kumandidato sa barangay eleksyon yun pong magkakapatid. Okay? Pero, may kondisyon mga bayan Ito po. Pero mayroong napakahalagang kondisyon. Ito po. Dapat ay wala silang kamag-anak na kasalukuyang nakaupo o incumbent na elected sa lokalidad. Yan po, napakaliwanag po mga bayan. Katulad po ng liwanag ng sikat ng araw. Tuloy natin mga bayan. Upang maging malinaw ang panuntunan para sa inyong sitwasyon, narito ang mga detalye ng bawat ng batas base sa Sangguniang Kabataan Reform Act, na ito po yung tinawag na Republic Act 10742. Ito po. Number 1 mga bayan. Ang pinagbabawalan ng anti-dynasty law sa SK, ito po, ayon sa DILG or Department of Interior and Local Government, DILG nga po mga bayan, ang isang kandidato sa SK or Sangguniang Kabataan ay bawal, uulitin ko po mga bayan, ang isang kandidato sa SK ay bawal maging kamag-anak ang sino mang kasalukuyang nakaupong opisyal o sila po yung mga incumbent or mga elected official sa kasalukuyan mula sa pambansang antas hanggang sa barangay level, kagaya po ng barangay kapitan, barangay kagawad. Ang sakop nito mga bayan ay hanggang second civil degree of consanguinity or affinity or kamag-anak sa dugo or sa kasal. Ayan. Kasama sa second degree na ito ang mga kapatid. So napakaliwanag po mga bayan ng paliwanag nitong Google. Kaya naman, ito po bawal tumakbo ang isang magkakapatid sa SK kung ang isa pa nitong kapatid, magulang, lolo't lola ay incumbent. Uulitin ko po mga bayan. Bawal tumakbo ang isang magkakapatid sa SK kung ang isa pa nilang kapatid or kaya yung magulang, lolo o kaya lola ay incumbent o kasalukuyang nakaupong opisyal sa parehong lokalidad. Ayan po Pangalawa, paano kung parehong hindi incumbent at sabay natatakbo? Kung ang magkakapatid ay parehong bagong sasabak, ibig sabihin ay pa lang sila, first timer.
kung ang magkakapatid ay parehong bagong sasabak sa politika at walang kamag-anak na kasalukuyang nakaupo, pinapayagan silang tumakbo ng sabay. Okay, napakaliwanag ha. Halimbawa, sabay sa SK at sa barangay. Ang magkapatid ay tatakbong SK chairman habang ang kapatid ang kapatid 1 ang kapatid 1 ay tatakbo sa bilang SK chairman habang ang pangalawang kapatid ay tatakbo namang barangay kagawad. Pwede ito dahil wala pa namang incumbent o nakaupo sa kanila sa oras ng filing ng kanilang certificate of candidacy. Ayan po Halimbawa, B, parehong sa SK. Ang kapatid 1, itong kapatid 1 ay tatakbong SK chairman at ang kapatid 2 ay tatakbong SK kagawad. Pwede rin ito sa ilalim ng parehong dahilan. O kaya paalala sa pag-file ng COC. Kapag nag-file ng COC or Certificate of Candidacy, ang mga nagnanais tumakbo sa SK, mandatory silang pipirma sa isang sworn statement o panunumpa sa ilalim ng Commission on Elections or COMELEC na nagpapatunay na wala silang kamag-anak na incumbent official sa kanilang lugar. Ang pagsisinungaling, mga kababayan ang pagsisinungaling dito ay maaaring maging sanhi ng disqualification. Madi-disqualified ka po, mga bayan, sapagkat ikaw po ay nanumpa na doon sa doon sa sworn statement o panunumpa sa ilalim ng Commission on Elections na pinapatunayan mo na ikaw ay walang kamag-anak na nakaupo sa kasalukuyan o incumbent barangay officials. Okay, pwede pong ma-disqualified yung isang naghain ng kanilang kandidatura o COC kapag napatunayan na kayo ay may kamag-anak na kasalukuyang nakaupo bilang opisyal ng atin pong barangay. Okay? So sana ay naging maliwanag po, lalong-lalo na doon sa atin pong taga-subaybay na nagtanong kung pwede daw hong sabay kumandidato. Yun pong o pwedeng sabay kumandidato. Yun pong magkapatid. So sana ay nabigyan ka po ng malinaw na kasagutan patungkol po sa iyong katanungan. So hanggang dito muna yung atin pong update, mga bayan. At patuloy po tayong sasagot. Kaya mag-komento lang po kayo. I-comment po sa baba, mga bayan, yung inyo pong mga katanungan para masagot natin ayon po sa ating kakayahan. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga babayan.